Pakinggan kapagka ang mga anak ng Diyos ay umaawit ng may buong lakas, kagalakan at pagkaunawa ng ating mga inaawit. Para dun po sa mga ngayon lang naka-attend ng ah, tinatawag nating Bible class, adult Sunday school class, ang pinag-uusapan o ang tinatalakay natin dito ay ang patungkol sa mga miyembro ng iglesia. Hariyan sa ating screen ay inyong makikita ito, church membership, its benefits and responsibilities. Hindi katulad ng isang relihiyong higante na hindi nabibigyan ng importansya ang mga member o kaanib ng kanilang relihiyon. Basta ang mahalaga lang linggo-linggo kayo ay pumasok sa panambahan o sa simbahan at kayo ay magsimba. Makikita natin sa seryosong inaalam ang turo sa Biblia na hindi ganito ang mga Kristiyano na basta na lamang magsimba at kung saan mo gusto magsimba ay pwede, basta ikaw ay magsisimba at kung minsan ang paliwanag ay iisa lang naman din ang kababagsakan niyan o isang Diyos lamang din naman ang ating sinasamba. Kaya kahit saang o kahit sa alinman o ibang simbahan ay maaari din. Nakita natin sa pag-aaral na mayroong tinatawag na lokal na iglesia sa Biblia at lalo na ito ay nasa New Testament sa Bagong Tipan. Lokal na iglesia sapagkat ito ang pinupuntahan at sama-sama ng mga mananampalataya na nagpapahayag na sila ay mga anak ng Diyos at mayroong silang pagtitipon tuwing dumarating ang kadalasan tinatawag nating linggo. Sa Biblia ay tinatawag na araw ng Panginoon. 6 na araw sa makikita natin, hindi lamang sa Ten Commandments ito nagsimula, maging nung nilikha ng Diyos ah, ang, ah, ang mundong ito ay makita natin ng Diyos ay lumikha at gumawa ng 6 na araw sa kanyang paglilikha. At merong ikapitong araw at ang ikapitong araw ang Diyos ay nagpahinga hindi dahil siya ay napagod, kundi makikita natin ang kahalagahan ng paghihiwalay ng Diyos. Tandaan nyo, hindi pa ito Ten Commandments. Ito ay nasa paglikha pa lamang ng Diyos. Genesis chapter 1 at Genesis chapter 2 ay meron talagang inihiwalay ang Diyos sa 6 na araw at itong araw na ito ay isang mahalagang araw, araw ng kapahingahan. At dumating ang Ten Commandments, ang 10 utos ng Diyos, at mayroong ibinigay doon sa utos ng Diyos na 6 na araw na kayo ay gagawa at kikilos, ngunit mayroong isang araw at tinawag ito na araw ng Sabath. At ito ay 6 na araw sa inyong mga tao, sa inyong mga Israelita, gawin niyo ng lahat ang inyong nais gawin, pati laba. Kaya hindi sasabihin na, pasensya po, kaya hindi ako nakapag-church kasi maglalaba ako. Gawin niyo yun sa 6 na araw. At yung isang araw na yon ay sa Diyos. Kaya nga sinabi ni Yahweh sa Matandang Tipan, alalahanin ninyo ang araw ng Sabath. At pagdating sa Bagong Tipan, ay ating makita na ang sabi ng Panginoon, ang Sabat ay kaloob ng Diyos para sa inyo. Lahat tayo gusto natin ng regalo at hindi natin ipagpapalit ang regalo sa pinagtatrabahuhan natin. At kaya dito sa Redeemed by Grace Baptist Church ay naroon na pagdating ng linggo, ito ay araw ng Panginoon. Hindi ito araw ng SM, araw ng grocery, araw ng laba, araw ng swimming,
araw ng birthday party, maghintay sila. Halimbawa, kung may birthday party, unahin ko muna ang Panginoon. Pag natapos ang aking samba, ay doon lamang kami makakadalo. Makikita nyo kung bakit ganito ang conviction ng iglesia lokal na ito. Dahil ah, maliwanag ang kanilang pagkaunawa o pagkaunawa ng Redeemed by Grace Baptist Church ng biyaya ng Diyos, ng kanyang pagliligtas. Kaya dito ay makikita natin ang patungkol sa ang pagiging miyembro na talakay na ito ng mga nakaraang linggo ay hindi dahil ikaw ay dumadalo lamang linggo-linggo ay ikaw ay miyembro na. Merong mga hakbangin na nangyari bago makilala ang isang miyembro ng isang iglesia lokal. Dahil pinag-uusapan natin ang individual responsibilities ng isang miyembro at dalawa at katunayan ang ating makikita rito ay una ang individual responsibility as a church member at ang ikalawa ay yung tinatawag nating corporate responsibility ng isang iglesia lokal. At syempre, kung merong responsibilidad, ay meron din benepisyo. At dito sa puntong ito ay maliwanag na kapag sinabi natin ano ba ang individual na responsibilidad ng isang Kristiyano, marahil ang mabilis na sagot dito ay ang sundin ang turo ng Biblia. Kung ano ang ipinag-uutos ng Biblia ay ito'y sundin. Ngayon, pagdating sa turo ng Biblia, ito ay napakalawak. Ang ibig sabihin, ikaw ay maging isang masunuring Kristiyano. Ang masunuring Kristiyano ay isang masunuring mamamayan o citizen ng kanyang lugar. Ikaw ay masunuring empleyado o manggagawa. At ikaw rin ay isang masunurin ah, na anak sa magulang mo at ikaw ay mapagmahal na asawa sa iyong asawa at ito ang mga bagay na sinasabi kong napakalawak ng kahulugan kapag sinasabing ang Kristiyano ay inaasahan sumunod sa utos ng Biblia. Ngunit dahil ang ating paksa ay patungkol sa iglesia lokal at patungkol sa mga miyembro sa kaanib ng iglesia lokal, ay aking i-confine sa tinatawag natin na mga responsibilidad ng mga church members o itong mga kaanib ng lokal na iglesia. At ito ay patungkol sa tinatawag nating pakikipag-ugnayan sa isa't isa, our responsibility to one another. At katunayan, yan ay isang utos ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. At makikita natin sa turo ng Biblia na mayroong responsibilidad ang mga kaanib sa lokal na iglesia na magmahalan sa isa't isa, magpatawaran sa isa't isa, magtulungan. At kung meron tayo nakikitang nabibigatan na kasama natin sa lokal na iglesia ay tulungan sila to bear with them. Ipanalangin sila at bantayan. Bantayan sila bilang isang anak ng Diyos at bigyan sila ng encouragement. Hindi yung tinatawag na isip talangka na binababa mo, kundi hindi ganoon hindi tayo talangka. Tayo ay siguro dapat baligtarin yung ano ng talangka para pataas. To encourage. Na pag sinabi kasing crab mentality, walang ginagawa, yung nasa taas binabagsak. Kundi ang Kristiyano ay itinutulak pataas ang kanyang mga kapatid. Kaya hindi yung ako muna, kundi ikaw muna, ikaw ang maitaas, ako ang maglilingkod. Ito ang mga bagay na makita natin, magturuan tayo. Kung tayo ay naliwanagan sa narinig nating pagtuturo, ay i-share natin ito sa ating mga kasama sa church to admonish them, to build them up, paglingkuran ang isa't isa. Napakarami na makikita natin na tungkulin o responsibilidad ng isang kaanib o isang miyembro sa isang lokal na iglesia katulad nito. Ngunit lahat yan ay masasabi natin na ang suma total niyan ay ang pagmamahalan sa isa't isa. Makita ninyo, it is a command.
ito ay ipinag-uutos. Saan ba natin makikita na ito ay isang command? Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, isang bagong utos ang ibibigay ko sa inyo. At ano yung bagong utos na sinabi ni Jesus? Na kayo ay magmahalan o mag-ibigan sa isa't isa. Sa gayon, makita ng mundo na kayo nga ay aking mga tunay na alagad. Dahil, alam niyo sa iglesia ng Panginoong Yesus, sa ayaw at sa gusto natin, may nagmamatiyag sa labas. At ang gusto nila ay maging katulad tayo nila, na ano yun, mag-awayan, magbangayan, magsiraan, maghanapan ng mali. Pero hindi ito ang turo ng Panginoon. At tingnan ninyo itong mga talatang ito. Ang makikita natin, sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto, Kapitulo 13, na ang pag-ibig sa buhay ng isang iglesia lokal, that love is the greatest of this. Ano ba yung tinutukoy dito ni Apostol Pablo sa unang Korinto Kapitulo 13? Naroon ng faith, naroon ng hope, at naroon ng love. Naroon ng pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. At sinabi ni Apostol Pablo na ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. At sa 1 Corinthians 12:31, the most excellent way is love. Kaya, pag nakita natin, above the virtues of compassions, above kindness, above humility, above gentleness and patience. Ano yung nilagay ni Apostol Pablo? Na ang pag-ibig ang siyang mas higit kaysa lahat. At merong isa pang talata, ang Colossus 3:14, na ang pag-ibig ang siyang nagsasabing which binds everything together in perfect harmony. Kaya nga sinabi ni Jesus, yung pagmamahalan ng kaniyang mga alagad sa isa't isa, ito ang masasabi nating distinguishing mark ng kaniyang mga alagad. Merong kinote dito si Jonathan Leeman at yan ay maaaring kung narinig niyo yung kanyang ngalan o ito na yung kanyang muka. No? Si Jonathan Leeman. At ang sabi niya sa kanyang The Church and the Surprising Offense of God's Love, reintroducing the doctrines of church membership and discipline, ay meron siyang dinidevelop, no? At tinuturo sa aklat na ito ng tinatawag nating expansive o extensive treatment ng church membership and discipline. At ito ay bumabalot sa tema ng pag-ibig. At kanyang nakita that love is, nakikita niya that the commitment members make to one another as a covenant of love. Pag pinag-usapan ng love, sa turo ni Jonathan Leeman, ito ay tipan. It is a covenant. At ang covenant ay katulad ng tipan ng mag-asawa. Di ba nakita nyo yung meron silang tipan sa hirap at ginhawa? Ano pa yung karugtong? Sa saya, sa hirap at ginhawa, sa yaman o hirap, at sa kalusugan at karamdaman, kamatayan lamang ang makapaghihiwalay sa atin. Marami sa mga Christians hindi nauunawaan ang church membership. Kaya pag nasaktan, luntag. Na mabilis mawala ang tipan. At ito ang point ni Jonathan Leeman dito. At isa pa na aking i-quote ay si Tabitha Anyabuile, at kanyang sinabi na ang essence ng membership is committed love. Sa New Testament ay meron tayong turo na makikita ni Apostol Pablo patungkol sa kaloob ng Espiritu Santo. At makikita natin ang spiritual gifts ng galing sa Espiritu Santo ay isang bagay kung bakit tayo biniyayaan ng spiritual gifts is to express love for fellow church members. At yan ay for the common good.
Kaya tayo biniyayaan ng kaloob ay para sa kapakanan ng lahat, hindi para sa atin lamang. And so the responsibility is thus placed on members to discover and utilize their spiritual gifts for the good of fellow members. At meron sa atin lantad na lantad, kitang-kita ang spiritual gift. Ang pangangaral at pagtuturo ay isang bagay ng spiritual gift. Tandaan natin, sinabi ni Apostol Pablo na kanyang itinulad halimbawa dito sa Romans na bagamat ito ay isang katawan, ngunit ang isang katawan ng tao ay maraming sangkap. Pero sila ay kabilang sa isang katawan. Kung nakikita niyo kung papaano ko itinataas ang aking kamay, ay maliwanag pero hindi niyo nakita yung buto, hindi niyo nakita yung muscle, hindi niyo nakita yung ugat, hindi niyo nakita yung dugo na tumatakbo. Sila yung nasa background at ang kamay ang siyang nasa labas. At ganito ang pagsasalarawan ni Apostol Pablo patungkol sa isang katawan na maraming sangkap. At nais kong i-quote si Ben Merkel patungkol sa kanyang sinasabi that the use of spiritual gifts from part of the biblical basis for church membership ay ganito. All of these gifts require a community. Without being joined to a local church, a Christian is not able to use properly the gifts God has generously given. Minsan, gusto natin na bigyan tayo ng kaloob ng Panginoon na spiritual gift. Pero ang pagtuturo sa Biblia, ang spiritual gift ay para sa kapakanan ng lokal na iglesia. Kaya meron tayong makikita ritong mutual responsibilities sa iglesia ng mga members ng lokal na iglesyang ito. And while church leaders are also gifted and play a crucial role in equipping church members for service in the world and to one another, ngayon, it is also us, church members, minister to one another that the body of Christ is built up and grows to maturity in faith and knowledge. Kadalasan ang tingin ng iba ay ang pastor lamang o ang mga elders, ang mga mangangaral, yun lamang ang tagapagturo sa iglesia. Meron akong tinatanong ng isa ring malaking following sa ngayon, kinuha na siya ng Panginoon. Siya ay namatay na. Sa abroad siya namatay. At sikat ito sa mga itanong mo sa kanya at kaya niyang sagutin ang mga sagot. At meron akong kakilala na tinanong ko na matagal na siyang member dito. Ikaw ba ay nagtuturo na ng Biblia o may Bible study ka ba sa grupo? Dahil ang tagal mo ng miyembro nito eh. Alam mo, sagot niya sa akin, bawal. Anong bawal? Bawal kami magturo. Isa lang ang tagapagturo. Sabi ko, kahit sa kapulungan ng iyong mga kaibigan at ng iyong mga, halimbawa, yung anak mo, asawa mo, tawagin mo na ang binan mo, bawal. Paano kayo magba-Bible study ng kapamilya mo? Video. Manonood sila ng video. Ang point na makikita natin, ang katawan ay maraming sangkap. At ang point ng sinasabi ni Ben Merkel ay dahil ang spiritual gifts ay patungkol sa church membership, kung kaya't dapat na may tungkulin ang mga miyembro na sikapin na palaguin, turuan, palaguin, bigyan ng admonition ang kapwa mananampalataya sa lokal na iglesia upang tumatag sa pananampalataya, lumago sa kaalaman ng salita ng Diyos. Kung makikita natin ang Ephesians chapter 4 verse 6, ipinapakita rito ang katawan, the body grows and builds itself up in love. Ngayon, paano mangyayari 'yon? Ang bawat parte ng katawan ay dapat may kilos, may importansya. Kaya dito lamang sa mga sulat na ito ni Pablo, Apostol Pablo sa Corinto, sa Roma at sa mga taga-Epeso na mga Kristiyano, ano makikita natin?
meron siyang inaasahan si Apostol Pablo na ang mga mananampalataya ay kumilos sa lokal na iglesia, that there is a participation ng mga members na sa gayon ay magbenepisyo ang mga miyembro ng iglesia lokal at ito ay makatulong sa pagtitibay at paglago bilang mga mananampalataya. At yan ay isang bagay na dapat nating makita. Ngayon, dahil ang mga kaanib sa lokal na iglesia ay laging magkakasama at nagtitipon, makikita ninyo na merong benepisyo ito sa mga miyembro. Ano yun? Na ang pagtutulungan natin and when nagagawa natin ang ating tungkulin, ito ay nagbubunga ng benepisyo. Halimbawa, ikaw ay gagawa ng isang desisyon na napaka maselan na desisyon. Hindi ba't kung tayo ay involved sa isang lokal na iglesia, ay meron tayong maririnig na wisdom sa mga kasama natin sa iglesia lokal na maaaring pinagdaanan nila ito. Hindi lamang yung pastor, kundi meron tayong mga kasama sa church na makatutulong sa atin in making personal decisions. Kung hindi tayo nagtatanong at hindi tayo involved, nariyan na pala sa ating kasama sa lokal na iglesia ang makakatulong sa atin. Kaya't ito ang makikita natin na isang insentibo ng pagiging kaanib sa isang lokal na iglesia. It is for mutual ministry, at ito ay one another, at ito ay sama-sama tayong lumalago. Tama ba yun na narinig ko minsan kay IE? Meron silang grupo ng mga kalalakihan sa church, sa Los Baños, at ang kanilang pinag-uusapan ay driving, pagmamaneho. Anong kinalaman nun sa iglesia? Maaaring meron kasing mga miyembro na hindi marunong magmaneho, hindi marunong kumambyo, hindi marunong ng mga tinatawag na defensive driving. So, maaaring hindi nga ito spiritual na bagay, pero kapagka ikaw ay nakakarinig sa mga kasama sa kapatiran na bihasa na at matagal na nagmamaneho, makakatulong. Pero yan ay isang ilustrasyon lamang. Pero ano pa kaya kung ito ay problema ng ating buhay at tahanan? Kanino ba tayo lalapit pagdating sa problema ng tahanan? Sa mga very senior, di ba? Yang mga puti na yan, yung uba na yan, ay ang ibig sabihin niyan ay yan ay mga bihasa na sa karanasan, 'di ba? Naalala ko lagi yung sinasabi ng lolo't lola ko, "Ikaw ay papunta pa lamang, kami ipabalik na." Kaya nakita niyo sa church ay lahat ay merong tulong. Maaaring makupad nga sila sa pagmemorya ng mga talata sa Biblia. Marahil ay hindi nga nila maipaliwanag ng mas maliwanag kaysa sa atin ang mga mahalagang doktrina, pero pagdating sa kasaysayan o sa karanasan ng buhay ay hindi maitatatwa ang kanilang mga pinagdaanan. Tingnan natin ngayon ang corporate responsibilities and benefits. Ngayon ang pinag-uusapan natin, ano ang responsibilidad ng isang iglesia lokal? Nagsimula tayo sa individual na miyembro at ngayon ay tingnan natin ang responsibilidad ng iglesia lokal. Masasabi natin unang-una ay ang isang maliwanag ay ang discipline. Ngayon, anong discipline ito? Ito ay church discipline. Alam ko na ito ay natalakay na natin ng mga nakaraan, kaya hindi na natin ito iisa-isahin. Pero dahil konektado ito sa corporate responsibility, nariyan ang mga talata sa inyong harapan. Makikita natin sa Matthew 18 verse 15, ito ay, kung may nagawang kasalanan ang iyong kapatid, if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother. Hindi tayo agad sumisigaw sa lahat sa madla, kundi
Ito ang ating responsibilidad. Lapitan natin ang ating kapatid at pag-usapan ang mga nangyari sa inyo. Sa 1 Corinthians chapter 5 verses 12 to 13 ay sinabi dito ni Pablo na mayroong responsibilidad ang church na ito sa Corinto. Purge the evil person from among you. Ngayon, ang point ni Apostle Paul dito ay may tungkulin ng iglesia na ah, suriin at gumawa ng responsibilidad at desisyon sa isang kaanib sa miyembro na ayaw na talagang magpatuwid, na ayaw na makinig. At ito ang point na sinabi ni Pablo, and this is a corporate responsibility. Sa Galatians chapter 6, brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Merong responsibilidad ang iglesia. At merong responsibilidad ang mga spiritual na mga miyembro. Keep watch on yourself, lest you too be tempted. Bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Sa 2 Thessalonians chapter 3, as for you brothers, not grow weary in doing good. If anyone does not obey what we say in this letter, take note of that person and have nothing to do with him, that he may be ashamed. But do not regard him as an enemy, but warn him as a brother. Ang alam natin tungkulin niya ng pastor. Kadalasan sinasabi yan ay tungkulin ng mga pastor. Pero tingnan ninyo sa mga pinag-aaralan nating ito. It is true that church leaders are called to watch over the members under their care, but the call to care for fellow church members in this way is also clear na ito ay tungkulin ng mga kaanib sa lokal na iglesia. Maaring di nyo napapansin yung Hebrews chapter 12 verse 15. Sinasabi sa Hebrews 12:15, see to it that no one misses the grace of God and that no bitter roots grows up to cause trouble and defile many. Ngayon, ang pandiwa o the verb in this verse, yung see to it, is plural. Ang ibig sabihin, kayong kaanib sa lokal na iglesia. Ang see to it dito sa Hebrews 12:15, because it is plural, kung minsan akala natin isa lang ang kausap, pero ito ay patungkol sa responsibilidad ng lahat ng mga miyembro ng lokal na iglesia. At ano ang responsibilidad ng lahat ng mga miyembro ng lokal na iglesia? To watch over or to watch one another. Kaya yung pagbibigay ng warning, babala, yung restoration, ay at lalo na kung ito ay hahantong na sa excommunication, ay yan ay tungkulin ng lokal na iglesia. Katunayan, ang excommunication ay desisyon ng local church. Hindi ang pastor ang nag-excommunicate o ang pastor at diakono, kundi nakita natin sa Matthew chapter 18 verse 17, kung ayaw makinig, tell it to the church. At ang church ang gagawa ng desisyon na siya ay tratuhin na unrepentant. Kaya makikita ninyo ang responsibility magsimula sa individual na miyembro at pagkatapos ay makita rin natin na mayroon ding pangkalahatang responsibilidad ang isang iglesia lokal. Ngayon, alam niyo kung minsan sa mundo natin, meron tayong tinatawag na hayaan mo na. No? In the world where tolerance is the only virtue recognized by some, huwag na natin pakialaman. Hayaan na natin. Pabayaan mo na siya. At kaya nawawala na yung pagtutuwid o yung pagbibigay ng mga bagay na panawag pansin. Alam niyo mga kapatid, tina itong point, nasasaktan ba kayo kapag mayroong pumupuna na kayo ay nagpapabaya sa inyong Christian
living. Na-o-offend ba kayo? Katunayan sa iglesia lokal ay makikita natin ay kapagka mayroong miyembro na pinupuna na tayo ay lumilihis na, ito yung isang bagay na yung mga tinatawag na sa mundo natin is hard to find. Sa iglesia mo lang makikita ito. Dahil ang mundo natin, hayaan mo na. Pag nauntog yan, o pag bumangga sa pader yan, magigising yan. Kailan pa? Kaya sinasabi natin na kung meron mga tao na pupuna sa iyong kamalian, mahal ka niyan. At yan ay nakikita sa lokal na iglesia. At yan ay matatawag nating a rich treasure indeed. Kapag merong discipline ang isang iglesia lokal, makikita natin ang benepisyo nito ay dumarating doon sa epekto ng discipline. Unang-una, it is about the integrity of the local church. At gayon din ay ang spiritual health ng local church. Napansin ba ninyo sa 1 Corinthians chapter 5 verse 2 nang pinakita rito na mayroong i-discipline na kaanib sa lokal na iglesia. At dito ay alam niyo kapag merong dinidisiplina ay merong lungkot, no? Merong sakit at may lungkot. Ngunit sa isang banda, ang benepisyo nito ay yung purity ng testimonya ng lokal na iglesia before the world. Alam mo, yung sabi ko nga, ang mundo ay magaling mamuna at maghanap ng dungis at mali. At halimbawa sinasabi, tingnan mo itong church ba yan? Meron niyang miyembro na ang tagal-tagal lang ganyan ng pamumuhay, walang ginagawa ang iglesia. Kaya, maaaring hindi tayo nagsasalita, pero nadudungisan ang iglesia ng Panginoon. At dito ay kung bakit ito sinabi ni Apostol Pablo doon sa Corinthians na purge that evil person. Kung bakit tayo meron church discipline ay doon sa tinatawag nating testimony and purity. Ngayon, kanina nabanggit ko sa inyo, binasa natin yung Hebrews chapter 12 verse 15. Ngayon, ang Hebrews chapter 12 verse 15 ay nabanggit doon na yung mapait na ugat na lumalago sa iglesia. Alam niyo, mapait na ugat, ibig sabihin, dati mapait na siya sa loob. Hindi pa lumalabas yan. Pero sa puso niya, nandun na yung kapaitan niya. Kaya nga, sabi ni Apostle Paul sa Hebrews, or rather sa Hebrews 12, hindi si Pablo ang sumulat nito, see to it that no one misses the grace of God, and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Ngayon, mapanganib ito. Nalalaman niyo ito dahil magsisimula ito sa isang miyembro sa lokal na iglesia na bubuhos niya ang pait niya sa lokal na iglesia. Talagang ito ay magsisimula sa kanya at kaya kung bakit meron tayong tungkulin ay upang maputol o tayo ay maingatan na yung panganib na ito ay makahawa. Nakakahawa ito kapag merong isang, kuminsan sasabihin lang niya, may concern ako meron lang akong concern, tapos issue, at makikita mo na ang nangyayari ay nagtatanim na ng galit o sama ng loob. Pero kunyari, concern lang. At gagamitin sa ikatutuwid at ikatitibay ng church. Pero ang nangyayari ay nagkakampi at kaaway na yung kasama mo sa lokal na iglesia. Pakinggan niyo sinabi ni F.F. Bruce sa kanyang epistle sa Hebrews. If some incipient
Meaning, nagsisimula pa lang umusbong. If some incipient sin manifests itself in their midst, it must be eradicated at once. If it is tolerated, this is a sure way of falling short of God's grace, for the whole community will then be contaminated. Kaya, sa halip na pakinggan mo at meron kang discernment, kapatid, ano yan eh, isip talangka yan. Di ba? Sabi ko nga, baliktarin na natin. Imbis na pabagsakin natin, itaas natin. Tingnan natin ang mga ibang paraan para wag itong mangwasak sa ating lokal na iglesia. And so this responsibility of the church for watching over its members ay sa iglesia nakikita. Hindi lamang sa pastor, kundi makikita nyo, it is always connected to the authority granted to the church. As doon sa Matthew chapter 6 verse 19. Ang akala natin ibinigay lamang ito yung susi kay Pedro, the keys of the kingdom, doon sa Matthew chapter 6 verse 19. Yung susi na ibinigay kay Pedro, anuman ang iyong igapos ay siyang igagapos sa langit, anuman ang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Parang may otoridad si Pedro, kaya nga siya yung ginawang papa, no? Ang unang papa. Kasi binigyan ng kapangyarihan. Kung ano ang kanyang kalagan sa lupa, kakalagan sa langit. Kung ano ang kanyang igapos sa lupa, igagapos sa langit. Pero pagdating ng Matthew 18, and particularly verse 18, makita natin na ito ay binigay sa iglesia lokal. And that is church discipline. Number 2, na tingnan natin ay ano ang responsibilidad natin bilang lokal na miyembro ng lokal na iglesia? Is to assemble in Christ's name. Ito yung sa araw ng Panginoon. To offer Him or to offer Christ worship, to offer God worship, and to encourage one another. Ito yung sinabi ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 2 verse 5 na kanyang sinabi, you yourselves like living stones are built up as a spiritual house to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Christ Jesus. Ngayon, yung ating offering ng spiritual sacrifices ay mga papuri sa Diyos. It is worship, praise, and being transformed by God's Word. Alam niyo kung ito ay natutupad ng mga miyembro, itong mga responsibilidad na ito, ay kahanga-hanga ang ating makikita na mangyayari dito. Tingnan niyo ang sinabi ng Panginoon. Ito yung isang magandang bagay na kapagka mayroon tayong pagtupad sa mga tungkulin na ito. Ang pangako ng Panginoon, I will be with you always. At iyon ay isang bagay na sinabi ng Panginoon sa Matthew 18 verse 20. That Christ promises to be present with them in a special way. At isa pa rito, kapag nakakatipon-tipon ng mga anak ng Diyos, the power of Jesus Christ is present. Akala ba natin kung minsan ay dumadalo lang tayo at pampadagdag lang tayo sa numbers ng gathering? In a unique way, Christ Jesus becomes present amongst us. At yan ay isang benepisyo. Ngayon naintindihan natin kung bakit araw ng Panginoon. Bakit? Pwede na ako sa video. Pwede na ako sa FB. Bawa, konting sipon, FB na lang ako. Konting FB na lang ako. Pero, bakit ini-encourage natin na tayo ay pumunta sa panambahan? Is because when believers gather in Christ's name sa Lord's Day, sa araw ng Panginoon,
Christ becomes present among them in a unique way. At ito'y para sa ating benepisyo. Natandaan ko na, ikwento ko na 'to, bakit kapagka tayo ay naimbitahan na humarap at may audience tayo. Halimbawa, ginamit ko 'to, si PBBM. Tumanggap ka ng invitation letter, may audience at ikaw ay haharap, sa ating pangulo ngayon. Sabi ni Junie, "Alam niyo ba pastor, pagka tinawag ang mga congressman ng mga senado, 3 oras ba?" Sabi, 2 hours before nandun ka na. 2 hours nagpa-register ka na. Tapos hindi pa dumarating yung presidente, 1 taon isang oras nakaupo ka na. Walang gumagalaw. Meron pang araw anong tawag dun? May practice. May practice. Pag dumating si pangulo, ano ang gagawin? Pangulo lang ito ng Pilipinas. Kaya ang point nito is, ano pa kaya kapag araw ng Panginoon? Kasi hindi nakikita si Jesus, hindi nakita ang Diyos eh. Pero ang point ay, there is a unique way na ang kasama natin ang Panginoong Kristo kapag tayo ay nakakatipon-tipon sa kanyang banal na araw. And I would like to uh, make mention, ito ay sinabi ni Samra sa kanyang being conformed to Christ in community. Katunayan, pati ang mga hindi mananampalataya, kapag ginagampanan natin ang ating tungkulin bilang miyembro sa isang lokal na iglesia, even the unbelievers, sasabihin nila, ang Diyos ay nasa kanilang kalagitnaan. Sila mismo ang magpapatotoo. Ngayon, alam naman natin, sa araw ng Panginoon, ano ba nakikita natin? Umaawi tayo ng mga himno, nakakapakinig tayo ng pangangaral ng salita ng Diyos, nananalangin tayo. Ngayon, kuminsan, yung mga himno natin ay nangungusap sa buhay ng mga taong pumasok dito. At kuminsan ay yung nangangaral, parang ang kanyang pangangaral para doon sa first timer lamang na dumating. Kaya tumitingin siya, "Nachismis ba ako?" Yung sermon nung nasa harapan, buhay ko at alam naman ka lamang. At kung yung puso na yun at isipan ng taong yun ay talagang, may tamang pag-iisip, alam mo sabihin niya, "Naroon ang Diyos." Dahil narinig ko ang pagtutuwid ng Diyos sa buhay ko. Ewan ko, sa mga nakaranas sa FB live stream, iba kaysa sa face to face. Kaya nandun ang encouragement, huwag nating kaligtaan ang pagtitipon natin. And next ay yung congregational government. Ano ba ang ibig nating sabihin congregational government? Ito yung, or rather, corporate pasok ito ng corporate responsibility, the practice of congregational polity. Pag sinabi natin tayo ay congregationalist, ano ba ang sinasabi natin? Na ang final authority sa lokal na iglesia, hindi ang pastor. Ang final authority ay ang iglesia lokal. Kaya narito yung responsibility na makita ng bawat membro nakaanib sa lokal na iglesia na itinuturo sa banal na kasulatan. Halimbawa, sino ba ang tumatanggap ng magiging member ng isang lokal na iglesia? Hindi ang pastor, hindi ang diakono, hindi ang elders. Sino ang tatanggap ng gustong maging kaanib sa lokal na iglesia? Ang church. Sino ang magdidisiplina o gagawa ng hatol sa church discipline kung siya ay didisiplinahin o ititiwalag o i-excommunicate? Ang church. Sino ang pipili ng pastor? Halimbawa,
dito sa RGBC, ako pa lamang ang sole pastor, pero loobin ng Panginoon dumating sa kanyang kalooban na madagdagan ng co-elder o isa pang pastor. Sino ang pipili? Hindi ang pastor, ang church. Ang siyang magre-recognize ng maidadagdag na pastor sa iglesia lokal. At pati ang pagbabantay ng salita ng Diyos at katuruan ng Diyos, ang iglesia rin. Kadalasan, ang sinasabi, teka muna, kasama ba rito pati iglesia pagdating sa purity of doctrine? Ngayon mapapansin natin, si Pablo, nang siya'y sumusulat sa New Testament, mayroong tayong mapupunang congregational involvement in matters of preservation of doctrine. Dahil ang sulat ni Pablo ay sa mga iglesia, katunayan, yung narinig nating sermon kanina, Galatians ang serye sa atin sa umaga. Bagamat tinutuwid ito ni Apostol Pablo, pero ang kanyang sinasabi, kayong mga kaanib sa lokal na iglesyang itong, kayong mga Kristiyano sa Galacia, ito ang inyong gawin. So, nasa ang desisyon pa rin ng pagreforma ay ang iglesia. And so these responsibilities require church members corporately na sa mga bagay ng pag-excommunicate, pagpili ng karagdagang diakono o karagdagang elder sa iglesia o patungkol sa doktrina, kung medyo nalilis ata itong doktrinang ito, may tungkulin ng iglesia lokal na manalangin, to pray and to seek God's guidance. Of course, makita natin sa talata sa Biblia na naroon na tinuturo na bigyan ng galang ang inyong leader, to listen to and respect and obey your leaders. Pero itong pagsunod sa mga leader sa iglesia should not be done in a slavish manner. Yung parang, pag sinabi mo yan, pastor, di ko na pag-iisipan yan. Susundin ko na yan. Nakita naman natin sa Biblia na uh, may banggaan kapag may sinabi ang pastor at ito'y lihis o taliwas sa salita ng Diyos. Ano sinabi ng mga apostol? Kayo ang humusga. Susundin ba namin ang tao o susundin namin ang Diyos? Pangalawa, maaari din magkamali ang pastor. Maaari din magkasala, mahulog ang pastor sa kasalanan. Kaya nga, may turo si Pablo kay Timoteo sa 1 Timothy chapter 5 verse 19 na do not admit a charge against an elder except on the evidence of 2 or 3 witnesses. At dito ay pinakikita na nandun ang paggalang sa pastor, nandun ang paggalang sa mga elders, nandun ang paggalang sa mga officers ng iglesia kasama ang diakono, pero ang nangingibabaw dito ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya kung ito ay maunawaan ng kongregasyon, yung tungkulin at responsibilidad ng kongregasyon, ay makikita natin yung covenant-like commitment. Halimbawa, naranasan nyo noong nakaraang mga linggo ay merong naidagdag sa ating membership at meron pinakinggan natin siya at yung kanyang tinatawag na panata o yung kanyang promise, oath niya sa iglesia lokal. Sabi ko nga, ang iglesia ang tumatanggap at nais ng lokal na iglesia pakinggan ang kanyang oath o panata, pero hindi lamang na ito ay para sa pumapasok o naidadagdag na bilang ng iglesia. Makikita natin, ito rin ay sa gayon ang mga matatagal lang mga kaanib ng lokal na iglesia ay meron din ganung kapahayagan. Kaya habang binabasa nung nag-a-apply sa membership at tatanggapin, pati yung mga existing members ay napapalalahanan ng kanilang commitment. And so congregations that take seriously the responsibility to admit and discipline members show that the covenant-like community they ask of new members is matched by the commitment of the existing members to earn. At ano ang mararanasan natin? Kapayapaan.
Sabi ko nga kanina, ang pagpili ng karagdagang pastor ay ang iglesia rin ang siyang ah, namimili. At dito ay ito ang congregationalism katulad natin na may tinig, may damdamin, may boses ang bawat miyembro lokal na magsalita habang sila ay sinusuri at habang sinusuri ang maidadagdag na pastor na ito o leader na ito. At kapagka merong ganito, anong nakikita natin? We enjoy the benefits of collective wisdom. Kapagka tayo ay namimili ng karagdagang diakono o pastor, narinig natin ang wisdom ng bawat isa. At sa desisyon natin ay mayroon tayong sama-samang karunungan at kaalaman. At ganito ang congregationalism. Sabi ko nga, ang kongregasyon na namimili ng iglesia at katunayan, meron tayong makikita ritong wisdom. Dahil mas madaling sumunod ang iglesia lokal ng mga membro sa leaders na pinili nila. Kaysa yung biglang sinabi ng church na yon, siya raw ang pastor na natin eh. Wala man lamang congregational approval or pagsang-ayon. Paano pagdating sa doktrina? Well, maganda yung sinabi ni Mark Dever sa kanyang display of God's glory na ayon sa kanya sa kasaysayan, mas safe na ang kongregasyon ay may say sa pure doctrine kaysa ang nagdidikta lamang ay yung mga nasa itaas at wala ng pagsusuri. Ayon kay Mark Dever, the more centralized polities or governments seem to have, makikita natin ang track record sa kasaysayan ay hindi maganda. Samantalang ang congregationalism ay isang bagay na name-maintain na ang evangelical witness. Of course, sabi niya, wala namang church government na perfect, pero isang bagay na kapag meron tayong sound doctrine sa isang iglesia lokal, lahat ay nakikinabang dito. At lalong tumitibay ang iglesia. At ang isang bagay na benefit na makita natin, kapayapaan. Now, kapayapaan sa iglesia. Now, tingnan natin ang responsibilities ng miyembro sa leaders and also, pag sinabing leaders ay kasama dito ang pastors and elders. Pero itong mga talatang ito, 1 Thessalonians 5:12-13, ang sinabi ni Paul, respect your leaders and hold them in the highest regard in love because of their work. At pag pinag-uusapan natin dito, ang point, ano ba ang ibig sabihin ng galangin natin ng mga namumuno sa atin? Una-una, maging maingat to respect your leaders in high regard. Nabanggit ko kanina, ang mga leaders ay hindi perfect. Sila rin ay mga taong katulad ng ordinary member. But pagka mayroong mga accusations sa leader, the respect makes leader to be slow to entertain certain accusations against their leaders. Dahil ang turo ni Pablo sa 1 Timothy 5:19, bago nyo i-entertain ito ay mayroong 2 or 3 witnesses. At alam naman natin ang mga elders, ang mga leaders ng church, sila yung nasa harapan, napakadali nilang batuhan ng putik. Bakit kinakailangan maging slow at ang mga members? Dahil you also have to consider carefully yung example nila bilang mga leaders. Ilang taon na ba silang naging leader ng iglesyang ito? Noong nagsimula ba ito? Narito na ba itong leader na ito? Nakita nyo ba ang kanyang desire na to lead the church kahit walang bayad, kahit walang sweldo? O nakita nyo ba na meron siyang paborito o mga pinipilipit na kamay para lamang siyang buhayin? Consider carefully the examples that your leaders set. At kapag nakita natin ang isang bagay na katapatan sa kanila, imitate them.
particularly their faith. Sabi ko nga, lalo na kung napakatagal na nilang naglilingkod sa iglesyang ito. Respect is number one. Number two ay provision ng material support. At dito ay sinabi sa 1 Corinthians 9:14, ang mga preachers, ang mga pastors, ito ay ipinag-uutos ng Panginoon. In the same way, the Lord commanded that those who proclaim the gospel should get their living by the gospel. Tungkulin ng iglesia na mabubuhay ba ang leaders natin o pastor natin sa kanilang sa binibigay natin sa kanila na love gift o kaya monthly support. And this is a commandment coming from the Lord. Galatians 6:6, let the one who is taught the Lord share all good things with the one who teaches. Ngayon, nangangaral ang ating preacher and we receive spiritual encouragements and truths. Tungkulin ng kaanib na ibahagi naman nila ang kanilang material na bagay. At pagkatapos sa 1 Timothy 5:17, let the elders who rule well be considered worthy of double honor. Maraming galit dito pag sinasabi kong double pay. Sabi hindi, galang eh. Pero pag nakita niyo yung context nito, pag umakit kayo sa taas, ang mga widows, ang mga members na wala nang pinagkukuanan ng suporta sa kanilang pamilya, ay bigyan ng galang ng iglesia. At yung bigyang galang ng iglesyang yun, practical yun. Pananalapi yun. Suportahan ng iglesia ang mga membrong, mga balo at mga balo at ano pa isa? Ulila. Ulila. Ngayon, pagdating sa mga preacher, sa mga pastor, ang sinabi ni Pablo kay Timoteo, dobleng honor. At ito ay isang bagay na kung bakit ko natuturo ito, alam nyo, hindi ako nangingilag dito kasi nagsimula ang church, wala naman kami natatanggap nun eh. Alam na mga original yan. Ang priority namin, bayad ng upa. Ang kasunduan, ang matira kay pastor. Halos wala natitira eh. Tapos pag may pera na ang iglesia, at kung kaya naman ang iglesia, halimbawa pag may dumagdag na mga elders na, ito ang isang dapat titignan ng church. Pag tinatawag sila sa pastoral call o sa elders, tiyakin natin na mabubuhay sila kasi ibibigay nila ang kanilang panahon at buhay full-time sa ministry. And so, yan ay isang tungkulin. Hindi yung sa tingin ko, hindi naman kailangan ni pastor ng pera. It is the responsibility of the church na sila ay mabuhay sa pangangaral ng iglesia. Next is prayer support. Tingnan ninyo ang sinabi ni Pablo, Ephesians 6, praying at all times in the Spirit, with all prayer and supplication, making supplication for all the saints. Pagdating sa verse 19, sabi ni Pablo, and also for me. Panalangin nyo ako, that words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel. Sa gayon ay talagang maipangaral ko na may buong tapang ang ebanghelyo. Sa Colossus, at the same time, pray also for us that God may open to us a door for the word. Ang panalangin nyo na magbubukas lagi ang pintuan sa amin para maipangaral ang salita ng Diyos to declare the mystery of Christ on account of which I am imprisoned. Tapos ang sabi sa verse 4 ng Colossians 4, that I may make it clear, which is how I taught to speak, na maging malinaw ang aking pagtuturo at pangangaral. And Thessalonians, finally, brothers, pray for us that the word of the Lord may speed ahead and be honored. Mabilis na kumalat ang ebanghelyo as happened among you, and that we may be delivered from wicked and evil men. Maawat kami at maligtas kami sa mga taong masasama. Hebrews 13:18, pray for us, for we are sure that we have a clear conscience.
desiring to act honorably in all things. Ang mga pastor ay hindi perfect, 'di ba? Kuminsan sa panlabas, mukhang akala mo liwanag na mukha. Pero, sabi ko nga kahit yan ay pastor meron din niyang, dapat na matutunang, i-mortify o patayin ang nasa ng laman. Kaya nga importante ang panalangin. Una, maging maliwanag ang konsyensya nila na ang kanilang paglilingkod ay walang ibang layunin kundi ang ikaluluwalhati ng Diyos at ikaliligtas ng mga unbelievers. At gayon din upang ang aming mga kilos ay maging katanggap-tanggap at pagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Pero alam ba ninyo sa ganitong katuruan ng bigyan ng galang ang iglesia, kuminsan ito ay nagiging isang point of tension sa mga congregationalism, katulad ng Baptist. Ano yun? Hebrews 13 verse 7, obey your leaders at magpasakop kayo sa inyong mga leaders. Nagkakaroon ng tension sapagkat akala ko ba ang final say ay ang kongregasyon? Kaya may tension. Pastoral authority versus congregational governance. Totoo na sinasabi ko na ang mga pastor, leaders ay tao rin, kung kaya't ang authority ng mga leaders cannot be absolute. God's authority is always supreme. Yun nga sinabi ni Pedro at ni Juan sa Acts 4:19, whether it is right in the sight of God to listen to you rather than to God, you must judge. Katunayan, nakita na natin, even elders ay maaring masubject sa church discipline, sa congregational discipline. At paano natin ito mababalanse? Katunayan, ng Baptist para sa akin ay ang siyang masasabi kong may balance ng pastoral authority for leadership with final congregational governance. Paano natin masasabi ito? Nabanggit ko kanina, ang kongregasyon ang namimili kung sino ang kanilang magiging elders. At once na ito ay kanilang napili, ano ngayon ang tungkulin ng iglesia? To follow that leadership. Maliban na lang kung yung mga pastor na yon ay nagtuturo na ng hidwang pananampalataya. At dito sa aking closing point ay dito kay Daniel Akin na kanyang sinabi, kapuna-puna no, na sa ating panahon ngayon, para bang yung submit and respect submit and respect your leader nawala sa diksyonaryo nila. Dahil nandun yung tinatawag nating autonomous na pag-uugali. And I will quote foreign, no? A command to obey leaders and submit to their authority is foreign to our radically autonomous, democratic, and egalitarian. Alam natin ang democratic, it's kapasyahan ng tao. Egalitarian, pantay-pantay dapat tayo pareho. Autonomous ay wag mo akong pakikialaman. At ito ang kultura natin sa panahon natin ngayon. Pero ayon kay Daniel Akin, sabi niya, but like all divine commands, once na napili nyo na ang inyong leader, it is for our good to respect and submit to them. Kaya, I don't know, sa ibang churches, ang pag talaga ng leader ay hindi simple majority, it must be evident na talagang pinili ito ng congregation. Simple majority ay 50-51 o 49-51. Ang ibig sabihin, may 49% ng miyembro na question mark tong leader na ito. Kapag ganoon ang naging botohan, ay
i-hold muna natin uli at tignan natin kung bakit naging ganito. It must be a clear majority. Mahirap makuha yung unanimous, pero it must be a clear majority. Now, congregations benefit from fulfilling their responsibilities to their leaders. Ano ang mangyayari? Kung ganito ang kongregasyon, mas magiging malaya, no? Maluwag ang ministeryo ng kanilang mga leaders na sila ipangalagaan. Ang pagtuturo ng salita ng Diyos sa kongregasyon ay mas may panahon. Kaya nga sa isang church ay sinisikap na ang kanilang pastor ay full-time sa ministry. Kung kaya itong suportahan. Bakit? Sa gayon, ang pastor ay magbigay ng panahon sa word and prayer. Sa ganun, kapag siya tumayo at magturo, ay talagang hindi lang dahil kagabi lang siya nag-aral, dahil Monday to Friday o siguro Monday hanggang Saturday ay nagtatrabaho. Pagod na ang katawan, pagod na ang isipan. At kapag mabigyan ito ng tamang respeto at panahon, leaders will serve as examples. And leaders will take this responsibility seriously. At sino ang tatanggap ng benepisyo? Ang iglesia lokal. Meron bang katanungan sa atin sa umagang ito? Ito ang aking mga references. Questions? Wala? Meron? Mama Sol. Yung Catholic, Roman Catholic, di ba? Parang binibigay na ano, Iba yan. Iba yan. sinusunod naman. Sa may kay nanay sorry. Sinusunod namin. Yung Sunday school, Katekismo. yung Sunday Mass, Sunday Mass. oo. Okay. Hindi ba dapat, ano ba ang Sabbath day? Di ba Saturday? Ano ang dapat? Di ba ang Sabbath, Saturday? So araw ang tinatanong nyo. Oo. Okay. Sa Old Testament, nakita natin ang Sabat. Sa panahon natin ngayon, sabi natin Sabado. Bakit Pero naging- ngayon, pag nakita naging natin, linggo? ay tawag Christian Sabbath. Bakit ba nagkaroon ng Christian Sabbath? Ang naging batayan nito ay ang pagkabuhay na muli ng Panginoon. At ang pagkabuhay na muli ng Panginoon ay bumagsak ng linggo. Kaya may dagdag ng Christian Sabbath. Kaya hanggang ngayon, meron tayong mga tinatawag na Seventh-day Adventist, Sabadista. Ayun pa rin ang kanilang pagsamba. Kasi sinusunod nila ang Old Testament. Pero under ng New Testament, ay nung nabuhay na muli ang Panginoon, makita natin naging practice ng mga early Christians, sila ay nagtitipon-tipon ng araw ng Panginoon. Ngayon, anong araw yun? May karugtong sa Biblia, unang araw ng Sanlinggo. At ang unang araw ng Sanlinggo ay Linggo. Kapag nakita niyo yung lumang kalendaryo, yung mga kalendaryo na sa bakery ng Chinese, di ba yung unang araw, yung kulay pula? Ano nakalagay? Domingo. Yan yung salita ng mga ano. Kaya ito ang ginawa ng Katoliko. Kaya sinasabi nila, hindi kami Sabadista, hindi kami Saturday worshiper, kundi araw ng Panginoon. Kasi yun yung Resurrection Day. Kaya pag nakita niyo yung kalendaryo, maganda rin paalala sa atin to, ang unang linggo natin ay Diyos muna. Kadalasan, ang nangyayari ay nasa huli yung Diyos. Trabaho ka ng Lunes hanggang Sabado, pagod ka na ng linggo, kaya absent ka na ng linggo. Kasi pagod ka na eh. Pero kung babalik rin natin, unahin natin ang Panginoon at yung buong 6 na araw ay may sigla tayo sa Panginoon. Kaya kung ang tanong mo linggo sa Katoliko, oo, dahil sinunod ito ng Katoliko na nakita Sinunod nila. din natin. Ito ay hindi tayo sumusunod sa Katoliko, kundi sumusunod tayo sa Biblia na nakita natin ito ay ang naging practice ng mga early Christians. So, mas lagpas pa tayo sa Katoliko. Kasi ang Katoliko ay kailan lamang nila ito nakita, pero panahon pa ng mga early Christians,
ay ito na ang kanilang So, pagtitipon. ang Sabbath day, hindi Sabado. Sa turo ng Kristyanismo. Ito ay, ang tawag na nga natin, kaya nga minsan makakarinig kayo ng Christian Sabbath o kaya ay Lord's Day. Paano na yung sinalitaan ng Diyos na dapat ang Sabbath day Saturday day? Yung sa Old Testament. Sasabi mo yung Sabbath sa Old Testament. Kaya, ang nakita natin, tumatakbo ang kapahayagan ng Diyos. Hindi naman naputol sa Old Testament eh. Tumakbo pa yung kanyang kapahayagan. So sa Old Testament ay mayroong pagpapahalaga sa Sabado, inilalaan sa Diyos, kaya nga yung mga naghanap ng mana ng Sabat, wala sila nakuha. Dahil ang utos ng Diyos ay ipangiling niyo ang araw ng Sabat. Pero hindi yung araw na hanggang sa New Testament yung araw. Merong tinutulo na tinatawag natin, sino ba yung Panginoon ng Sabat? Ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoon ng Sabat. At pagaman hindi ito naituro sa New Testament, magmula ngayon ay papalitan na natin ng Sabado at magiging linggo na. Pero meron tayong mapapansin na turo ng mga apostol, at ang bawa, turo ni Pablo, kapag kayo'y nagkatipon-tipon, kolektahin nyo na yung mga pananalapi ng unang araw ng Sanlinggo. Meron ng turo mga apostol na ang nakalipas, ang nakaraan, ay mga anino, ito ang kaganapan. Kaya yung nagbabanggaan sa turo na hindi, dapat sundin natin yung Sabado. Kasi yun yung turo. Siguro kung walang New Testament at wala si Kristo, hanggang doon lang tayo sa Sabado. Pero dumating pa ang karagdagan kaganapan. Yung mismong totoong turo mula sa Old Testament ay ang pagdating ng Mesiyas at ito ay sa katauhan ng Panginoon. May dadagdag. Baka may Belgic yan, wala. May tanong? Ayun, sa confession po natin sa 1689 at sa chapter 22, sinasabi doon na ang paniniwala natin, yung Sabbath day in the New Testament ay pinalitan, which is the Christian Sabbath, moved from the 7th day to the 1st day. Tapos ang basihan nito ay una, yung 7th day na Sabbath ay unang itinalaga sa by example ng Diyos, na nung pagkatapos niyang mag-work on the 7th day, he rested. At dahil doon, ikikip na yung Sabbath on the 7th day. So ito ay na-set by his example. Tapos doon sa 10 Commandments, nung binigay yung utos, ay doon mismo sa utos ng 10 Commandments, hindi actually nilinaw kung anong araw yon. So, sabi, 6 na araw, sa pang-7, doon yun yung Sabbath. You shall keep a Sabbath. So ang iniutos doon ay yung cycle at hindi ko anong araw. So, merong ibang verse sa Exodus 21 yata or mas malayo pa, na sasabihin, tomorrow will be the Sabbath for you. So, doon pa isasabihin kung alin yung Sabbath, kasi for many years during their slavery in Egypt, hindi sila nakapag-Sabbath. So, sinet yung Sabbath at that time, at kinip nila yung Sabbath until the time that Christ came. At tulad din na nangyari na yung unang Sabbath was established kung anong araw siya by God's example, ang nangyari by Christ's example ay yung pagtitipon ng mga tao ay on the 1st day na. Kasi nung Sabbath day, Old Testament Sabbath, si Kristo ay patay. So, ang nangyari, nung dumating yung linggo, siya'y bumangon at lagi nang makikita natin, tuwing linggo lang nagpapakita si Kristo nung pag siya'y bumalik sa kanyang buhay. So, ang nangyari, nagpakita siya, hinintay niya yung next week para magpakita kay Thomas on the 1st day. At simula nun, ang makikita natin sa New Testament, lagi silang unang araw nagtitipon. At wala kang ibang makikitang araw na set apart sa buong New Testament. Walang on the 3rd day or on the 4th day of the week. Laging on the 1st day of the week. Yun talaga yung araw na iba na sa New Testament. At yun na yung nakikita natin na Christian Sabbath set also by the example of Christ at nakikita natin sa church. So, consistent naman yun. Hindi naman pinalitan yung utos kasi hindi yun part of the essence
of the command in the Ten Commandments, at itong kung anong araw siya ay na-set una by example of God, ngayon by napalitan by the example of the Lord of the Sabbath, Jesus Christ. Kaya yung pandesal sa bakery ng Chinese, malaking kalendaryo, ay merong mensahe yun sa atin. Hindi na ako nakakita ngayon nun eh, bibihira na. Na ang inuuna ay yung sa kaliwa ay linggo at nakapula pa yun. Ngayon sa ating mga Kristiyano ay pampalaala. Huwag na kayong gumawa ng, huwag nyo nang gawing, ano ba yung kulay? Itim? Huwag nyo nang gawing itim yun, naiiba yun. Okay? Magpas na po ako ng 20 minutes. Namatay yung ating wifi. Ay, yung internet ba nawala? Mukhang yun pang problem. Ay, internet. Okay. Pero- Anyway, salamat. Pa sa phone. Okay. Next Lord's Day, next Sunday,